Nag-walk nga sa beach itong si Malia at si Hercules pero grabe nakakita sila ng patay na pusa. Hindi lang yun, dito pa nga sila dumayo ng pag-aaway. Ayan. For today, habang nasa labas ang ating mga female ay ninakaw nga muna ni Mother si Malia. Pinapasok na nga lang muna siya dito sa loob ng mansyon, tapos eto nga tinalian na rin siya ni Kuya Edmar, kaya medyo nagulat talaga ang Malia natin for today. Hindi niya ina-expect na lalaya siya. Nainggit tuloy ang pack members natin dyan, pero kasi dalawa lang ang pwede nating dalhin na pack members kasi nga ngayon ay pupunta tayo sa beach. Kailangan rin kasi talaga nating mamili ng pack member na behave since medyo marami rin talagang tao doon. Kaya naman dahil si Mother at si Kuya Edmar nyo, yung magdadala, dalawa din yung kaya nilang dalhin. At eto nga napili nila si Malia at si Hercules. Pinasakay na rin nga sila dito sa loob ng sasakyan at ang mga batang to excited rin talaga at alam na agad ang gagawin kasi nagsiakyata na rin sila ng kanila. Hindi nga lang yun, etong si Malia, tingnan nyo, may pagpunta pa nga dito sa harap. Gusto niya nandito siya sa harap para kita nyo kung saan ang punta natin for today. O, diba, nakakaloka, pero kasi guys, ganyan palagi sa sasakyan si Malia since nasanay nga siya noon na sa tricycle tumasakay. Naalala ko nga noon, basta sasakay sa tricycle, gusto niya nakalawit nga yung ulo niya doon sa paharap ng tricycle at mas nauuna pa nga siya kaysa sa pinakamotor ng tricycle. Pero magkaiba naman sila ni Hercules kasi si Hercules naman kapag nasa biyahe, nakaupo lang talaga yan at halos walang kibo. Si Malia kasi nagmamasid-masid rin talaga yan sa paligid, tapos excited rin nga siya kung saan ang punta niya at ewan ko ba, feel ko tinatandaan rin niya pati yung daan kasi pasilip-silip talaga siya. Noong makarating nga sa resort, pinababa na rin agad etong dalawa at hindi na rin nga magkanda-ugaga sa kanila ang mommy nila at ang kuya. Paano naman kasi medyo malikot rin talaga silang dalawa kasi nga syempre super saya nila at super excited na rin. Anyway, siguro nagtataka nga kayo kung bakit nasa resort tayo ngayon. Actually, hindi naman si Malia at si Hercules lang yun nandito. Wala kasing kuryente maghapon guys dun sa area namin, kaya naman nag-isip kami na mag-resort na lang para naman kahit papano ay hindi namin masyadong indahin yung init. At habang nandito rin naman kami dahil pet friendly naman itong resort na to, kaya ayan dinala na rin nga etong iba nating pack members. Alam niyo ba, napakalaking bagay rin talaga ng mga pet friendly na resort kasi nadadala rin nga natin yung mga fur babies natin kapag gusto nating mag-vacation or mag-unwind kahit konti. Kaya naman thank you po sa mga pet friendly na resort kasi nag-e-enjoy hindi lang kami pati yung fur babies namin at syempre mas nag-e-enjoy rin yung experience namin kapag kasama namin yung mga fur babies namin. Anyways, alam na alam rin naman talaga nitong si Malia at Hercules kung saan ang punta since sila na nga mismo yung naghila sa kanilang mommy at kuya papunta dito sa beach. Medyo marami rin nga nakita si Malia ngayon dito sa beach kasi tingnan nyo, una nga niyang pinuntahan ay yung patay na isda na yan. Si Malia kasi magaling talaga siya mag-amoy-amoy lalo na nga kapag pupunta siya sa mga bagong lugar. Kaya naman kung ano-ano rin talaga na discover niya. Tingnan nyo nga dito, ang plano talaga maglalakad-lakad lang talaga tayo dito sa beach area. Since syempre dito rin nga safe sa kanila at may enjoy rin nga nila yung hangin, yung fresh view na rin. Iniiwas nga lang natin sila dyan sa dagat syempre para hindi na rin mabasa yung mga post nila since hindi rin naman sila magtatagal dito. Hapon na rin kasi nung time na to. Hinayaan nga lang rin natin sila na mag-explore dito sa beach. At syempre alam nyo naman marami na rin tayong pack members na dala sa mga beach na ganito. Kung mapapansin nyo rin nga kahit masyadong maraming tao, hindi naman sila pinapansin ni Malia. Etong si Hercules minsan gusto talagang lapitan yung ibang mga tao pero syempre hindi natin pinapayagan. Unang-una dahil nga po syempre iba-iba naman ang mga tao, yung ibang tao hindi talaga sila mahilig sa mga hayop. Hindi natin alam kung ano magiging reaction nila lalo na nga't napakalalaki ng ating pack members. Baka matakot pa sila at atakihin sa puso. Pangalawa, for the safety na rin nga po mismo nila at syempre pati na rin ang ating pack members. Anyways, dito nga sa part to medyo nagulantang kami kasi Diyos ko kakaamoy-amoy ni Malia dyan at kakaakyat-akyat niya kung saan-saang bangka maya-maya pa may ni-discover po siyang panibago. Di nga lang masyadong hagip sa video na to guys pero kung makikita nyo hila-hila todo ni Mother si Malia dahil eto nga yung nakita ni Malia, ayan guys, may patay na pusa dyan. Di nga hinayang tingnan ni Mother nung time na yan kaya diretso lakad na lang siya habang namumroblema siya at napapaisip kung na paano daw ba yan at kung pusa ba yan o aso na maliit kasi hindi mo na talaga makikilala. Habang ako naman tititigan ko siya para makita ko kung pusa ba talaga or aso tapos gusto ko ring malaman kung ano ba yung pagkamatay niya. Dahil din nga sa nakita namin na yan guys ay talaga naisipan na namin bumalik since naawa rin talaga kami. Diyos ko, imagine yun, namatay na lang siya dyan tapos natabunan na siya ng sand dyan. Pero sabi ko nga siguro nalunod siya or what tapos nadala na lang talaga siya dito sa dalampasigan. Tingnan nyo naman, bloated na talaga siya at hindi mo na talaga makikilala. Parang pusa talaga siya na malaki. Di na rin nga namin masyadong pinaka-videogahan guys kasi nga syempre hindi naman siya maganda talagang tingnan at all. Pero
naaawa lang rin talaga kami. After nga nila mag-walk, bumalik na rin na naman kami dito sa tapat nga ng beach ng resort namin. Tapos diretso na rin nga kami dito sa room. Napagod na rin nga kasi ang dalawa, pero actually nga tatlo silang napagod. Si Malia, si Hercules, at pati na rin nga si Mother. Kasi itong si Malia, magaling talaga siyang maghila-hila. Ito kasi si Malia, basta may gustong puntahan, hihilahin niya talaga kung sino man yung may hawak sa kanya. Kaya naman sabi ni Mother, pahinga na lang nga muna, kaya dumiretso na rin sila dito sa room na pinag-i-stayan namin. In fairness, enjoy na enjoy rin naman yung dalawa ng time na to kasi sobrang lakas talaga ng aircon dito at sobrang lamig, guys. Kaya naman si Hercules ay humilata na agad dyan kahit medyo madumi pa yung sahig. Nung time na to kasi nanghihiram pa nga ng wale si Kuya Edmar nyo, kaya naman hindi pa talaga nalinis agad yung sahig. Pero inuna pa nga nila munang bigyan syempre ng tubig ang dalawa. Pero dahil wala nga silang dalang painuman ng dalawa, ayan, dito na lang sila pinainom sa baso na to. Sabi ko nga si Malia, carry lang nakakainom naman siya, pero si Hercules parang nagrereklamo kasi hindi daw kasya yung kanyang bungangang malaki dyan sa baso. Habang nagpapahinga rin nga pala itong dalawa ay nangulit-ngulit nga muna kami ni Skyler dito kay Malia at Hercules kasi alam nyo ba itong si Skyler mahilig rin talaga sa mga animals. Sabi ko nga syempre, kanino pa ba naman magmamana? Sabi ko naman sa inyo, it runs in the blood. Hindi rin nga ata masyado nakapagpahinga itong dalawa kasi puro kulitan lang rin naman yung ginawa nila dito at puro babahan rin talaga. Itong si Hercules naman kasi hindi talaga matimo at todo paungulit talaga siya kay Malia kaya naman pinaakyat na ni Mother dito sa kama si Malia para hindi na nga siya babahan ni Hercules. Naiinis na rin nga kasi talaga si Malia kay Hercules. Tapos syempre nasasaktan rin nga siya kapag nga kinukulit-kulit siya. Kaso ang problema nga kada paakitin sila dito sa kama talagang bumababa rin sila agad. Gaya na nga lang nito, tinabihan lang ni Skyler itong si Hercules, bumaba na rin siya agad. Pero nakailang beses na rin talaga nagalit si Malia kay Hercules at pinagsasapok-sapok talaga siya dyan. Kasi naman sino ba raw hindi maiinis, napakakulit ni Hercules. Or napigil na rin nga si Mother dyan tuwing sasampa si Hercules, pero Diyos ko, hindi talaga magpapigil ang bata. Talagang G na G at L na L. Ayan, kita nyo naman na pagsasapok talaga siya ni Malia dyan, guys, at deservability naman niya. Para naman tumimo na sila, naisipan nga ni Mother na paakyatin rin sila dito sa second floor. Since ito nakuha nga naming room ay may second floor pa. Kaso tingnan nyo si Hercules, hindi talaga makaakyat. Given na nga kasi na medyo hirap talaga umakyat ng hagdan ng Hercules natin. Tapos medyo mahirap pa rin talaga akyatan itong hagdan nila since medyo manipis nga yung palikong part na yan. Kahit nga kami medyo nahihirapang lumiko dyan since napakanipis talaga ng pagkahagdan. Tapos ang taas-taas na. Kaya naman mas nahirapan talaga si Hercules. Diyos ko, hindi tuloy niya kinering makipagsabayan dito kay Malia na nag-e-enjoy na dito sa taas. Kung ano-anong area na rin nga yung chinek ni Malia, nakapunta na siya dyan sa pinaka-beds, pero hindi siya umakyat dyan, guys, ha. Tapos sumilip na rin nga siya dito sa loob ng ref at pati nga dito sa kitchen. Nandyan na nga't nakaikot na si Malia habang si Hercules, ayan, hindi pa rin talaga makaakyat dyan kahit anong pilit ng mommy niya. Ang tagal rin nga niya, guys, dyan sa hagdan na may paliko na yan. Sinasabi ko sa inyo, dyan talaga pinakamahirap. Tapos di na rin nga siya tumuloy at nag-back out na ng tuluyan. Wala talaga siyang magawa dyan at nakisilip na lang nga siya doon kay Malia sa taas. Pero syempre, hindi naman siya sinukuan ni Mother at itinry rin nga talaga siya na i-push dyan at in fairness, nakakyat rin kahit parang pagong at dahan-dahan. Pero sabi nga ni Hercules, worth it naman daw ang hirap niya at ang kaba niya pag-akyat. Kasi pagdating niya dito, talagang fresh din yung hangin. Tapos ang ganda rin ng view. Kasi kitang-kita nyo talaga yung pool mula dito. Syempre, di naman papahuli ang mga pack members nating marites. Nakasilip rin talaga sila dyan sa butas, lalong-lalo na nga yung si Malia. Hindi nga lang talaga sila masyado nagtagal dito kasi nga tingnan nyo medyo mainit dyan sa labas at walang aircon kaya naman bumaba na lang sila. Para nga kay Malia, easy lang naman yung hagdan pero para kay Hercules, Diyos ko, talagang parang nakikipagsapalaran siya sa buhay niya. Anyways, medyo dumidilim na rin nga nung time na to kaya naman naisipan na rin na nila na umuwi dahil wala pa rin yung kain itong dalawa ngayong hapon. Hindi nga lang yun, marami pa rin kailangan talagang pakainin si Mother lalo na nga ito mga doggies na nandito sa labas na naghihintay sa kanila ngayon. Alam na rin kasi talaga na mga to, basta nga dumating si Mother at basta talaga dumili, makaabang na agad sila dito para kumain. Kaya naman agad-agad rin si Mother na bigay ng pagkain dyan at syempre nag-iwan na rin siya para nga may makain yung mga doggies sa gabi.